Ito ay isa sa dinarayong lugar ng mga mamananata na matatagpuan sa Barangay Tinamnan, Lucban, Quezon. Ito rin ay kilala sa pagkakaroon ng healing mase sa kapilya, dambana nito na pinangungunahan naman ng isang kilalang healing priest na si Reverend Father Joseph Ayala Faler. Sa kabila ng mga istorya at kababalaghan na nangyari dito ay hindi natin maiiwasan yung mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng ilan o ng pangkaraniwan. Ako si Mr. Kalahi at tara, samahan niyo ako at lakbayin natin, libutin natin ang isa sa pinagmamalaki ng Lucban, Quezon na Kamay ni Jesus. I wanna do it all with you by my side. If you're in, meet me here tonight. Be brave and come along, I'll be alright. Promise we don't need no brake lights. We can travel the world, so just say yes. Choose to do whatever comes next. This or that, getting drunk on whiskey on a Tuesday night, or drinking red wine by an open fire, make love or fight. This or that, this or that, evenings on the train or catch a morning flight, enjoying dinner until midnight, or bed by night. This or I wanna see it all, find the northern lights, see the stars in the open wild, catch a glimpse of Panama. We don't need a map, I'll let you know when we've arrived. Yeah, we can travel the world, so just say yes. Choose to do whatever comes next. This or that, getting drunk on whiskey on a Tuesday night, or drinking red wine by an open fire, make love or fight. This or that, this or that, evenings on the train or catch a morning flight, enjoying dinner until midnight, or in bed by night. This or we can travel the world, so just say yes. Choose to do whatever comes next. So just be brave and come along, I wanna do it all. This or that, getting drunk on whiskey on a Tuesday night, or drinking red wine by an open fire, make love or fight. This or that, this or that, evenings on the train or catch a morning flight, enjoying dinner until midnight, or in bed by night. Hello, kamusta kayo mga kalahi? Panibagong araw, panibagong lamig na naman ang experience natin dito. So ngayon pala ay nandito tayo ngayon sa Lucban, Quezon upang bisitahin ang tinatawag na Kamay ni Jesus na matatagpuan dito sa kanilang lugar. So first time kong pumunta at first time ng team Kalahi na pumunta dito. Nakaka-amiss talaga yung lugar, no? Kasi kahit papaano, kahit galing pa tayong Mindoro, nag-travel tayong Manila, then pumunta na dito sa Lucban, Quezon. Grabe, napakalamig dito. So yun nga yung part na experience natin, na sobrang ganda talaga dito at talagang mamamangha ka. At napaka-blessed ng araw natin ngayon dahil sa pagpunta natin dito ay tahimik, payapa at wala ng mga taong mga dumadayo. Kumbaga kung mayroon man ay pailan-ilan na lang dahil ang oras na natin ngayon ay ganap ng alas 5 ng hapon. So 5:50 na ng hapon, hindi natin alam kung maaakyat natin to, pero at least kahit papaano na-update ko kayo sa pagpunta dito sa tinatawag na Kamay ni Jesus. So napakaswerte mo kung isa ka sa mga nakapunta dito. Mga kalahi, comment nyo nga kung isa ka rin ba sa nakapunta dito. Kung lugar nyo ito ay paki-comment na rin po para at least kahit papaano malaman natin kung taga dito ka. Let's G, tara. Ayan. So ito yung kanilang Eastern Europe, ay hindi ko alam, Healing Church of the Risen Christ, na dito lang rin yung makikita. At ito yung simbahan nila na napakalaki, pero sabi nga ng guard kanina na natanungan natin ay close na daw, kumbaga hindi na siya open. Ayun, so yun lang, wala naman tayong ibang ano dito. Then lakad tayo dito. So sa part na ito, ito-tour ko lang siguro kayo, no, kasi hindi man natin to ma-explore ng husto. At least kahit papaano ay nakarating at na-explore natin tong lugar na ito. Syempre salamat kay Kuya Jom sa adventure at sa kanyang pamilya. Ayan.
So this is Pios, si Padre Pio. Ayan yung mapaghimalang pari din. Then wala man akong idea sa mga pare na si San Roque, yan si San Roque. So San Roque is mayroon siyang alagang aso. Then si Saint Camelos, yan, Saint Camelos, basta hindi ko na po gaanong natandaan. So siyempre sa Maantanyag si San Pedro Calunsod, tama ba? Ayan, ito yata si San Pedro Calunsod. Ayan, so titignan natin. San Pedro Calunsod. Hindi, San Francisco Javier. Ayan. Diba, San Francisco Javier. Grabe. So, ang ganda dito, napakapayapa talaga. Medyo creepy lang dahil hapon na. So sila Kuya Joms ay nandoon pa, magpipicture lang daw sila. Ayan, wish ko sana matupad na lahat ng pangarap natin. At pangarap natin mga kalahi, kung ano man yung mga wish ko, idadamay ko na rin kayo dito. So kayo na yung bahala kung ano yung wish na gusto nyo. So sobrang dami pala nating santo. So sa lahat ng mga santo dito, ito yung pinaka na-amaze ako. Itong santo na ito, na mayroon siyang pakpak. Pero nakakulay itim siya. Para siyang isinumpang anghel. So tama ba ako? Ayan. So sino kaya itong santo na ito? Ayan, si Saint Vicente Ferrer. Ayan. So yun pala. Then doon natin makikita si Mama Mary, yung tinatawag na Mama Mary. No, wow, ganda. So imagine, can you imagine, from Occidental Mindoro nakarating tayo dito sa Quezon Province para lang ma-vlog ang napakagandang lugar nila na ito. So sobrang dami pa naman talaga sana tayong mapupuntahan dito. Pero yung oras natin is limited na lang talaga. Shout out po sa inyo. Taga Infanta Quezon po kayo? San Antonio po. San Antonio, Quezon. Quezon. Occidental Mindoro pa kasi kami. Ayan, hello po, shout out sa inyo. Pangalan po sa Mr. Kalahi po. Mr. Kalahi po. Po, Mr. Kalahi. Nakikita po ba namin sarili? Oo naman. I-search nyo na lang po Mr. Kalahi. Din yung profile ko doon is yung bilog na pula. Basta 28,000 subscriber na ako sa YouTube. Ayan. So yan, mayroon tayong mga nadaanan na ilang kabataan na dito rin sila galing. So ito yung part na kubo, may kubo dito sa part na ito. At ito yung Kamay ni Jesus Ministry Foundation Incorporation. Ayan, grabe. Hindi lang natin alam kung makakapunta tayo sa taas na yan, kasi nga sabi ng guide kanina ay medyo medyo yung time is gabi na, so hindi na makapag dito. Then ayan, so ang daming mga bagay dito na kailangan pa natin i-explore, so hindi natin palalampasin. So kung meron man tayong guide na makakausap dyan is alamin na lang natin kung open pa ba yung area. So itong part na ito, sayang lang hapon na tayo pumunta. Ito yung mga part ng lugar na bilihan ng souvenir. Kumbaga pwede tayong bumili ng souvenir dito sa part na ito. Kaso close siya ngayon. So dahil inabot na tayo ng oras, enjoy na lang natin yung pagpunta dito. So si St. Rose of Lema. Ayan, medyo mabilis lang ang vlog natin ngayon mga kalaya. St. Rose of Lema. Alright, so then ito si Divine Mercy. Ayan, Divine Mercy, meron kaming ganyan na part na Divine Mercy din ang pangalan. So syempre tatanungin natin si Kuyang Guide kung open pa ba, kung ano yung mga pwede pa nating puntaan dito sa lugar na ito. Sir, magandang hapon po. Nagbablog lang po ako. Pwede pong matanong kung ano lang po yung mga area na pwede namin i-explore ngayon dito dahil gantong oras na. Ay, ito lang, dito lang sa baba. Sa baba po. Ibig sabihin po yung mismong Kamay ni Jesus hindi siya pwede. Ay, hindi na. Sarado na. Close na po. Hanggang saan po? Hanggang dito lang talaga sa area. Dito lang sa baba. Sige po, salamat po. Tapos ang sarado nito kuya alas 6. Alas 6 po. Ilalak na yung gate. Sige po. So time natin is Taga-saan 5:21. kayo kuya? Occidental Mindoro pa po kami. Tayo pa, welcome. Salamat po. Pero sa visit ko rito. Opo. So first time naming nakapunta dito. Ay ko lang pala
So, Sana nag-upload, sana kinakakit sa taas. 4:30 sinabay. sayang po. Bali, Next time na lang. may next time po kung sakaling makabalik kami. Salamat po. Thank you. Sir, ano nga pong pangalan niyo, sir? Eric Velasco Eric Velasco from... from Lokbang, Quezon. Ayan, shout out po sa inyo. Thank you. God bless po. Welcome. So yun nga, nalaman na natin yung katotohanan na bawal pala talagang umakyat. So ito, meron ditong mga ano. I'm here. So ngayon ko lang na realize at naisip na yung mga bakas pala na ito siguro yung mga taong pumunta dito. Kumbaga ito yung mga taong nag-donate. Kumbaga ito yung, siguro yung mga taong nag-donate sa lugar na ito. Yun, sayang oh. Meron pa naman ditong mga part na pwede tayong pag-enjoyan sana. Pero tara. Sayang. Then welcome to the Garden of Eden. So ito na sa part na ito. Dahil na nagpipicture. Garden of Eden. Ayun no, sila yung mga nakasama natin. So habang nagpipicture sila. Ayan si Kuya Joms Adventure nga pala. Yan. Siyempre. At siyempre kasama niya rin pala yung kanyang family. Yan. Hello po. Shout out sa inyo. Shout out from Manila. Ayun. Nagala mo ba yung pasalubong mo, Lupoy? Yun Lupoy. So yan. So nakakatuwa lang no, kanina meron tayong nakakasamang mga taga Infanta Quezon daw. So ang layo nila. So let's diretso naman tayo dito sa Garden of Eden. So hindi natin palalampasin yung pagkakataon na explore talaga natin to. Dahil alam nyo naman may mga bagay tayo kailangang malaman at explore pa sa ating mga paglalakbay. This is it. Grabe. So mapapansin nyo talagang kung sa Mindoro hindi talaga malakas yung ulan, ay dito yung makikita ngayon yung sobrang tindi ng lakas ng ulan. So yan, ito yung Noah's Ark. So hindi ko alam kung pwede natin pasukin to o pwede tayong ibisita dito. Siguro pwede naman. Ayan. So dito sa part na ito isinusulat lahat ng mga kahilingan mo siguro. Ito yung mga nandito na lahat. Kumbaga i-wish mo na lang siguro dito kasi hindi ko alam. So yun, diretso ang dami. Ayan oh. Grabe ang dami. Shout out sa lahat ng mga nakasulat na dito. Yan. Sana lahat ng mga hiniling nyo dito ay matupad. Harinawa. Ayan. So sa part na ito ang lamig. Grabe mga kalahi. So hindi ko na talaga palalampasin yung pagkakataon. Hindi ko na palalampasin yung pagkakataon na talagang ilibot ko kayo ng ilibot dito. Dahil talagang kukulitan na natin. So nandito na rin tayo sa part na to. So pag tinabing Garden of Eden, malalaman kaagad natin. At syempre alam naman natin yung kwento ni Adan at ni Eva, diba? So si Adan at si Eva, yung dalawang anak ng Diyos. So anak pa ng Diyos. So nilikha ng Diyos na nagkaroon ng kasalanan dahil sa isang pagkakamali. So ayun. So sila yun. Si Eva at si Adan ay nakatira sa Garden of Eden na kung saan ay kain sila ng mansanas, singkamas, mansanas. So yun yung naging dahilan kung bakit itinaboy sila sa Garden of Eden. So napaka ganda ng area na ito. So ang dami pa tayong ma-explore dito mga kalahi. So hintayin lang nila siguro ako sa part na ito dahil ang ganda. Sayang lang sa part na pinuntahan talaga natin yung mga bagay. Nalate na kasi tayo eh. So sana nag-travel kami from Manila ng almost nag-travel tayo ng almost 12. So 3 hours to 4 hours yung paglalakbay papunta dito. So ito yung Garden of Eden. So ito na yung 10 commandment mga kalahi. Grabe. Tignan nyo naman. Yan, the 10 commandment. So kayo nang bahalang magbasa. Kayo na yung bahalang magbasa ng mga 10 commandment. Basta ang pinaka gusto ko lang dito na na 10 commandment is I am the Lord your God. You kumbaga siya yung ano, kumbaga mahalin mo yung Diyos ng higit sa lahat. Basta yun lang. Then diretso na tayo dito at babalik tayo doon. At sobrang lamig na kasi mga kalahi. Ayan. Ang sarap ng experience kahit simple lang. Kahit simple lang talaga. Grabe. Sobrang lamig. So nabanggit pa sa Biblia yung leon. May leon ba?
May leon ba sa Biblia? May leon ba sa Bible? Paki-comment naman po. Ayan, then ito na. Noah's Ark. Gusto ko rin siyang pasukin sana pero limited yung oras natin. So sad to say na hindi muna natin siya malilibot ngayon, no. So paano makakalahi? So diretso lang tayo dito. At least ipinakita ko sa inyo yung mga magandang spot at area dito. So gusto ko rin talaga kayong i-spot i-explore dito pero wala na talaga tayong oras. Wow, ang gaganda ng mga isda. Look at that. Yung mga isda na iba-iba yung kulay. Alright, so gusto ko pa sana kayong i-libot dyan pero talaga yung oras natin limited na. Bawi na lang tayo sa susunod mga kalahi, di ba? So lahat naman ng bagay ay kailangan natin magbawi tayo sa susunod. Kumbaga yung sunod na yon is gagawin pa nating mas unique, gagawin pa nating mas kapani-panibik, at saka talagang ma-miss kayo sa mga pupuntahan pa natin, no? So mga kalahi, maraming salamat po at shout out sa lahat ng mga mananahi ng Taytay Rizal at syempre dito sa lahat ng mga taga Lokban, Quezon. Shout out sa inyo. Isa na ako sa nakarating dito sa lugar nyo at masaya ako dahil isa kayo sa mga napuntahan ko dito. So muli, maraming salamat po. Mag-iingat kayong lahat and God bless. So yun. So dahil dyan mukhang alis na rin yata sila. Nag-picture lang rin naman sila. Then gusto ko rin sana bumili ng mga souvenir dito. Hindi ko rin kasi alam yung bilihan dito. So I think bahala na. Basta kung ano lang yung madadat na natin dito, no. So yan, napakaganda ng lugar at talagang medyo creepy din talaga sa part na syempre ayan, pwede ka pala mag-wish dito. Ayan, wala man tayong mailagay na barya dito, at least kahit pa paano meron tayong ambag dito na naipunta natin sila dito. So puntahan natin si Kuya Jones Adventure. Okay. So bago natin i-end ang vlog natin ngayon mga kalahi, nagpapasalamat muna ako sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, sa lahat ng mga patuloy na nanonood ng aking vlog. Sana huwag kayong magsawang sumuporta at panoorin yung aking vlog. Syempre napakasarap sa pakiramdam na ang lugar na ito ay napuntahan ko, at syempre sa lahat ng mga taong sumuporta sa akin. Hindi ko mararating ang mga lugar na pinupuntahan kong ito kung hindi dahil sa tulong nyo at kung hindi dahil sa suporta nyo. So mga kalahi, may miss ko kayo sa mga susunod na araw at gusto ko lang kayong ilibot dito sa napakagandang lugar na ito. So yan, yun si Kuya Jones Adventure na nakasama natin. Siya yung naging driver natin ngayon. Ayan, so sayang lang, no, na hindi natin, pero kaya na sanang paliparan ng drone to kung talagang rush hour lang kayang kaya yan. Kasi walang hangin. Walang hangin. Tayo ng drone. Oo, kaya. So, kasama pala si Mr. Kalay. Hello po, good afternoon po. Kasama dito sa ating paglalakbay. At napuntahan na rin namin ng Manawag Church, ayun sa Pangasinan. So hindi na natin siya na-casting dahil tayo ang driver. Ayan, ang ganda, grabe. Ganda dito, grabe, nakakamangha mga kalahi.